without further ado, ito po ang ating pambansang classmate. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo? Okay pa, all out yung energy natin. Okay, so our pambansang classmate, our Chief Strategist Officer, Sir Joseph Lim! Good evening po sa inyo lahat. Okay lang po ba kayo? Yes! Unang-una, pwedeng palakpan po natin mga sarili natin kasi in spite sa maulan, may mga hinahakaw ba sa inyo? Yes! Alam niyo po bang bahang-bahanan sa baba? Hindi naman po. Well, anyway, sa akin siguro po, pinakasasabihin ko lang kasi I'm sure mas excited po kayo mamaya yung galing po mismo US. Mag-share po ng sa daming nagandang experience. Sa akin siguro updates na lang po na good news po. Di ko alam kung nasabi ng Sir Miko yung products natin dumating na po. Opo. Nasa custom na. Okay, ibig sabihin, bigyan nyo na lang kami mga 2 or 3 days nandito na po sa office at mamibigay na po sa inyo yung mga products. And nag-uusap-usap din po kami kasi this coming grand launching natin. Kailan ang grand launch? January! Okay, sa January po, meron na rin po tayo darating lalabas na products. Okay, ang products po natin, magkakaroon po tayo ng coffee. Magkakaroon po tayo ng sabon. At meron po tayo isang capsule na lahat ng green na alam po ninyo, pinaglagay po doon sa capsule na yun. Tayo lang po meron ganyan na produkto na nasa capsule po mismo in the capsule form. Isa po yun sa mga products na darating po sa atin this coming January. And maliban pa po, yung katabi po, ito pong office, nakita yung katabi dito? Yes! Okay, kinuha na rin po natin yan. Nasa 400 square meter po yan. Nag-expand lang po tayo kasi po, meron na po ditong ilalagay. Pag bumili po kayo ng products, example, nagpadala kayo ng pera sa company, may produkto, automatic, hindi nyo na po kailangan ipadala kasi ang old school, pupunta ka ng office, magbabayad ka, kukunin mo yung products, ipapadala mo sa LBC, mag-picture ka. Tama, ganun, di ba? Yes. Sa atin po, baka this week mismo, masisimulan na po na yung produkto mo, binili ng downline mo, hindi mo na po makikita, pero diretso po darating sa wow. Kailan po namin yung pangako po namin sa inyo na mas mapadali ang pag-network po ninyo. Kaya yun po yung mga ginagawa natin na mga improvement. Kasi simula pa nga lang, dami natin improvement. Kasi we're expecting na lalo na pagsimula pa po natin dito pagdating ng products, lalo po tayong dadami at dadami. Kasi imagine nyo na lang, may bagyo sa labas. Kanina pang umaga umuulan hanggang ngayon at papalakas pa po ang ulan tuloy-tuloy. Alam niyo, seryoso po yan, hindi mo nagbibiro. Kaya actually kanina nag-usap na kami ni Sir George, so itutuloy namin to. Sabi namin, tutuloy po ba natin tong Founders Line kasi nga umuulan. Kaya lang sabi namin, I'm sure pag meron tong pangarap at gusto mong matupad, diba? Hindi ka pwedeng pigilan ng kahit ano. Sitwasyon sa buhay mo. Kaya, sino ang naniniwala na yayaman this year? At isa po, last na update bago po tawagin si Sir Jurgen. Next month po, magre-release na po tayo ng shopping. Magre-release na po tayo ng gadget. Magre-release na rin po tayo ng car. Ibig sabihin, meron na po tayong fund para ibibigay sa mga iba't ibang enjoyment po natin. Ang tanong, sino po kaya ang makakasama doon next month? Kaya tip ko, dapat marami na po kayong lyrics para di first week pa lang kasi ang shopping po unahan. Ang gadget po unahan din. Ang car naman po, depende na lang kung gaano kayo karami. Kung solo mo yung lahat ng budget. Kung marami kayo, magdi-divide by kayo, depende kung gaano kayo. Marami. Clear po ba? Yes! Kaya sa akin, yun na lang po muna siguro. I'm sure sobrang bali na bali naman po lahat na nandito.
Expect pa po marami po tayong mga training na darating at magkakaroon din po kami ng podcast. Pag-uusapan na namin Sir Georgian weekly. May podcast po kami para naririnig po tayo ng lahat ng grupo po ninyo sa buong mundo. Kaya kayo makikita yung design dito, may ascender na nandito. Diyan po kami magpo-podcast. Talaga naka-design siya para kahit yung mga down ninyo sa ibang bansa, sa ibang developed na Pilipinas, still alam nila kung ano po ang nangyayari. And next month din po, expect po ninyo lahat po ng mga kahit po ng travel incentive, ng lifestyle, ng shopping. By next month po, makikita na po yung mga pangalan po ninyo sa fan page mismo natin. Kaya mas makaka-excite po lalo, mas makakagigil sa mga downlines kasi every week ina-update yan kung kasama ka or kung saan ka kasama. Lastly, next month din po, may awarding na po tayo. May awarding po tayo ng tinatawag na Direct Master o tinatawag na Essential Master. Tingin nyo, sino kaya ang magna-number 1 sa Essential Master? Nandito ba sa kwarto to? Okay. Essential, Lifestyle, at Expansion. Magkakaroon po tayo ng mga awards na buong month of July. Maipopost ka po by August. Pati overall, sino kaya magiging overall na distributor ng pinakamalaking kikitain ngayong July na to? Sino kaya? Yes! Yun, bumaba na. Hindi na lang yung mga naniniwala sa sarili nila. Ayun, well, we have a long way to go and this will be a very exciting year sa lahat sa atin kasi ang dami pa pong mangyayari. Kaya hindi ko na po papatagalin. I-welcome ko na po diretso. Nandiyan na po ba siya? Okay, i-welcome. Nandiyan na ba? Patawag naman, no? Okay. Siyempre, ang i-welcome pong sunod, wala pong iba, kundi ang ating CEO. Kaya gusto ko lang po, siyempre, yung sobrang lakas na palakpak. Yung, alam niyo po ba ang palakpak is positive? Yes! Alam niyo po ba sa Japanese, pag nakakabasag ng pinggan, swerte daw sa kanila yun? Kasi yung bad spirit, lumalayo. Pag sa Pilipinas kasi, medyo hindi lumalapit yung bad spirit eh. Ikaw na bata ka, nakabasag ka na naman. But anyway, yung palakpakan nyo na lang po, i-depende sa pangangailangan nyo. Kung sino po yung gustong kumita ng sobrang laki, dapat sobrang lakas din ang palakpak nyo. Okay na po ba? Okay, kaya hindi ko na po patagalin 1 milyon! 2 milyon! 2 milyon! 2 milyon palakpak! Jayling, palakpakan naman natin, Jayling. Anong pumapalakpak kasi hawak natin sa cellphone? Subukan mo pumalakpak na hawak sa cellphone, sa cellphone. So, maulang gabi sa inyo lahat. Kahit na napaka-rainy, nandito kayo. It just goes to show na deserve nyo maging multi-millionaire na. Sa mga guests natin tonight, I hope you will have enough time to learn about our business. Pinakitang mabuti ni COO Miko Imson kanina, ano yung Turbo. Meron kaming programa dito na kung tawagin Turbo. Triple, alam na ng marami yan, tama? Ano yung Turbo? So, kaya yung Turbo, ginawa namin ng acronym na Triple Unified Recurring Bonus. Pero kahit na hindi kayo nai-involve sa Turbo ng Ascentra, yung word na turbo in general, pampabilis. So in other words, ginawa namin ang programa na dito pwedeng maging mabilis ang pag-asenso nyo pagka nagpaturo kayo, lalong-lalo na doon sa mga coaches and mentors nyo. So, just like to show that tonight is a founder's night, but more importantly, gusto rin namin i-recognize lahat ng mga founding partners ng Ascentra International. Ito po yung mga direct sa company. Ito yung mga direct na tutulong din sa inyo. Other than the management, other than the chief executive, chief officer, and everyone, nandito po yung mga founding partners para tulungan, turuan, at i-guide ang bawat isa sa inyo. Alam nyo, mahirap ang isang bagay pag nag-iisa ka, kaya nga tawag namin dito, partner mo sa pag-asenso.
Kasi mas madaling umasenso pag may body-body ka. Tama ba? Yes. In the same way, kahit saan ka pumunta, mag-gym ka mag-isang bigat. Pero pag may body ka, dumadali. Sa school, ganun din. Pag ikaw mag-isa, parang ang bigat. Pero pag may barkada ka, nagiging magaan. Sa buhay, minsan lonely ka pag alone ka. Kaya gusto mo ng partner. Lalo na pag malamig. So, in other words, sa buhay, in general, mas maganda yung meron kang kasama. And we are here para tulungan, i-guide kayo. I have 30 years of extensive experience in both management and being a distributor. Joseph has around 20 years of extensive experience in building networks. Si Mr. Mikemson, around 12-15 years. Yung isa nating kasama is a serial entrepreneur. Nandito po kayo sa isang opportunity na magiging maganda ang direksyon ninyo, matibay ang platform, ang sistema, at siguradong meron talagang pagkasenso. So gusto namin i-accommodate ang bawat isa sa inyo, basta ang importante dito yung interest ng bawat isa. Yung interest ninyo na maging successful, yung interest ninyo na maging milyonaryo din. Kasi, to tell you honestly, minsan, ang hirap paniwalaan ng network marketing kasi sobrang laki ng kitaan. Just the other day, mga few days ago, last week, may isa pong grupo dito sa Centro International, less than 1 month pa lang kaming nag-ooperate. May isang grupo, nag-trip. Ano yung trip? Wala lang, napag-tripan. Napag-tripan nila na mag-encash yung buong grupo nila. Pag sabi maging cash, kunin yung komisyon na tinrabaho nila for the last few days. Yung pangalan ng grupong to, AOB. Care of Don Bade. Napagtripan nila na sabay-sabay silang kumuha ng cheque. Kasama yan si Aldem. Ayan o. Napagtripan nila. And guess what? Just for one group alone na encashment. Nag-encash sila total 3 million pesos po yung grupo nun. Ang na-encash nila. Can you imagine, may isang grupo dito sa Centro International, kabago-bago, wala pa kaming isang buwan. Well, nag-isang buwan po kami noong June 16, by the way. July 16. Kasi nagsimula kami ng encoding informally, June 16. Tapos, July 16, 1 month na tayo. In a span of 1 month, may grupo na weeks pa lang sila nag-encode, 3 million na naging encashment nila. And hindi po biro to kasi may mga cheque, may check number. Kaya pag hindi ito totoo, gumagamit kami ng mga cheque ng Union Bank, may check number. Kung hindi totoo yung mga dinidisplay namin, hahabulin kami ng Union Bank. Union Bank nandyan lang sa baba. Ang dali kaming isumbong, tama? So anong ginawa namin? We will make sure na totoo yung mga checking yan, and yan, magiging mas modern pa. When I say mas modern, in a 2 weeks time, magkakaroon po ng facility dyan sa counter. Yung facility na yun, portal, pwede kayong mag-open ng account sa Union Bank. Alright? Open kayo dyan, kami ang mag-know your customer, KYC, kayong interview namin, pipicture namin kayo. Ipi-pre-qualify namin kayo sa savings account para magkaroon kayo ng ATM savings sa Union Bank. Para kung hindi na-trip yung makalumang cheque-cheque, pag naging cash kayo, iuhulog na namin sa ATM nyo yung milyong magiging okay ba yun? Sir, maganda kasi sa cheque, napapangbaliw. Yung ATM, meron din namang slip yun eh. Di ba pag nag-withdraw ka, may maiiwan din eh. O di sa'yo yun, tapos gano'n mo yung card mo. Yung card natin, hindi basta-bastang card. Yung card natin, naka-collab. Makikita nyo Union Bank at saka may logo ng Ascendra. Yun pa lang, yung credit card tuloy, yung ATM card, yun pa lang pag-recruit nyo na. Kasi sabihin mo sa prospect mo, ito ang payout ng Ascendra. Ibig sabihin, kung hindi kami totoo, hindi ilalagay ng Union Bank yung pangalan ng Ascendra dyan. Tama ba? I-risk ba ni Union Bank yung pangalan niya? Makipag-tie up sa walang kwentang kumpanya?
Billion peso company yan eh. Bangko. So bago ka i-white label, bago ka i-collab ng bangko, para ilagay doon yung pangalan ng kumpanya, pag-aaralan ka mo ng mabuti. Kaya para ilagay ni UB yung Ascendra noon, pinag-aralang mabuti ang Ascendra. Binusisi, in-interview kami, tinignan lahat ng papeles. Kaya pag may nagsabing hindi tayo totoo, pakita nyo yung ATM nyo, may Ascendra, bakat nyo dito sa mukha. Yan o? Nagets nyo ba? Yes! So, magkakaroon kayo ng option, check payment, commission nyo, ATM, or kung ayaw nyo ng ATM, kung alam nyo yung Union Bank app, yung app, o, dito na namin hulog sa app ninyo yung commission ninyo. Digital na lahat. So, hindi nyo kailangan mag-withdraw ng pera na doon sa app ninyo, UB app yung pera nyo. Di saan ka magpunta, grocery or whatever, yun na yung pambayad mo. Cashless transaction, puro digital na. Bakit? Kasi, you know, ang Ascendra is a multi-level marketing. We are based on solution, technology, and we want to make it easy for you. Gusto namin madali para sa inyo. So, napasok na yung pera, nasa UB app yun na, mobile app, yun na yung pambayad nyo, bank transfer, pang Gcash ninyo, pambayad nyo sa mall, pang grocery ninyo, pang Paymaya nyo, pang Grab nyo, bahala kayo. Basta may laman. Kali naman tayo ha. Sabihin nyo, grabe yung app, grabe, magagamit ko na. Tapos ginamit. Balik ka sa akin, complain. Sir, ba't di ko naman magagamit? Wala namang laman. Hirap gamitin pag walang laman. Gets niyo ako? Yes! So, ang dami mga mangyayari. And we are developing our continuous ang development natin ng AI facility natin. By the way, sa lahat ng mga uplines na nandito, by July 23, yung upgrade and top up natin for lower account to higher account available na sa July 23. By end of this month, andito na po yung mga produkto. Meron tayong mechanism na gagawin, may process tayong gagawin para yung pag-claim nyo ng packages ninyo, uniform at saka orderly para hindi magulo. At the rate that we are going right now, tuloy-tuloy ang mga tao, nag-remember and everyone, hindi pa tayo masyadong bumabanat, hindi pa tayo masyadong nagpo-post, hindi pa lahat. Kumakalat na po ang mga senders all over the Philippines and all over the world. By next week, si COO Joseph Lim pupunta po ng Bicol, magkakaroon ng first ever Founders Night sa Bicol is coming July 30 and 31. Ngayon pong mga bago pa lang ang Ascendra sa ngayon, nakikita nyo pa kami araw-araw. Pero in 2 months time, hindi na tayo magkikita araw-araw dito kasi iikot na kami sa buong Pilipinas para paputukin ang grupo nyo sa iba't ibang part ng Philippines. So, wherever you are growing your team right now, pupuntahan namin lahat yan. We will be starting to open our branches everywhere. Luzon, Visayas, and Mindanao. We will be very strategic. Yung mga magkiklaim ng mga packages ninyo na dati ang old school, meron kang downline sa General Santos. Papadala nila sa iyo yung pera. Ngayon, ang nangyayari, yung downline mo sa Gensan, prospect mo, i-deposito niya sa account ng Ascendra yung pera niya. Clear? Submit siya ng credential niya, i-activate once verified, meron na siyang portal. Sir, paano yung product niya? Normally, ang product, ang package, ang ginagawa ni upline yung taga-Pilip, Maynila na upline. Kukunin, pupunta sa mall, LBC, DHL, o kung ano yan, i-picture, siya pa magsasend. Ano pangako sa inyo ni COO? We want to make it easy for you. Kanina, may meeting po si Chief Officer natin, Operating Officer natin, si Miko, sa isang fulfillment center. What will happen now, pag may downline ka, may prospect ka, may mga distributors tayo all over the Philippines, verified ang payment, ma-activate, yung produkto nilang nandito, hindi na kailangan si upline ang magpadala pa. Gagawa kami ng sistema dyan,
bayad siya ng dropping or bayad siya ng shipping fee, logistic partner na ng Ascendra International ang magpapadala sa kanya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Para hindi na kayo yung pipick up dito, pupunta kayo sa LBC para ipapadala, pupunta kayo sa Etugo, hindi na ganun. Dito mangyayari, yung company na magpapadala sa mga downlines sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay ba yan? Yes! Hindi na kayo nahihirapan. Hindi nyo na kailangan monitor and everything. Once verified ang payment, we will come out with the proper mechanism para ipinadadala na ng company sa mga distributors all over the Philippines. Watch out! Because itong model na to, pinag-aaralan kong mabuti dahil marami sa inyo ang titigas ng ulo. Sir! May nagpayin po meron po akong prospect sa Nigeria, sir. Paano ko po kukunin? Anong gagawin ko? Sinasabi namin, ideally, ang model, wag muna, kasi wala pa tayo dyan. Kasi pag nagpadala ng pera yan sa'yo, kailangan mo rin ipadala yung produkto. Mahal yun, kasi layo. Pangalawa, wala pa tayong bangko ron, wala pa tayong business doon. Yung payout, paano? Kaya sabi ko, bigyan mo lang ako ng time, mga 2 to 3 months. Ang kulit. Sir, nagpadala na po. Nasa akin na po kung gagawin ko. So, we're creating a model. Ayoko mo nang i-announce fully kasi we are a type of founders na ayaw naming mag-announce ang hindi pa nangyayari. Kasi ayaw naming mag-overpromise tapos under-deliver. Yung promise tayo ng promise tapos hindi nagagawa. Mas maganda na yung medyo hindi kami nagpa-promise pero ginagawa na lang namin. So, we're creating a dropshipping model na kung saan kahit wala pa tayong mga branches sa iba't ibang bansa, gagawa kami ng centralized system na company na rin ang pwedeng magpadala sa mga bansa nyo para kahit wala pa tayong registration doon, wala pa tayong kumpanya ron, wala pa tayong bangko doon, may system tayo na nakapapdala tayo ng produkto sa mga prospects nyo all over the world. So, we want to make you a real entrepreneur in this business. We want to make you really successful. Kaya nga, partner sa pag-asenso, kasi every step of the way, we want to guide you. Every step of the way, mapabago, mapaluma, sa network marketing, gusto namin magkaroon kayo ng proper guide because the truth is, maraming Filipino networkers ang masisipag. Wala lang malinaw, wala lang clarity kung anong gagawin nila na step by step. Doon po unique ang Ascendra International because meron kaming programa sa inyo, step by step, structured, may sistema, at merong strategy ituturo sa inyo kung paano naging successful yung mga malalaking distributor, gagawin namin at i-duplicate para sa bawat isa. So what we want is to transfer our skills to you. At hindi lang kami, maraming tutulong sa inyo. The question is, are you up to the challenge? Handa ka na ba? Yes! Kaya mo na ba? Yes! Kasi minsan tayo, gusto lang nating umasenso pero ayaw nating gawin. Gustong pumayat, ayaw mag-gym. Iba yung gusto sa ginagawa. Tama ba? Sino ba yung gusto ko maging sexy. Sexy. Yung parang kulang ng letter K sa dulo, siksik parang. Gusto ko maging sexy. Pero pag sinabi mo mag-gym, ayaw. Gusto daw maging sexy, pero pag nakakita ng lechon, nanginginig ang mga laman. Pag nakakita ng kare-kare, only rice. Mainit, lintik ang soft drinks. Gets ako? Hindi question yung gusto sa maraming Pilipino. Hindi question yung gusto sa maraming tao. The question is, gagawin mo ba? Action. Kasi hindi sapat yung mag-decision kay. Well, decision is very powerful that if you decide today to buy the executive package, you're in. But in any kind of business or in any kind of endeavor, kahit sa pag-gym, kahit mag-enroll ka ng pinakamataas na gym, kahit kumuha ka ng pinakamahal na enrollment or gym instructor, pero kahit gaano kaganda yung treadmill, kahit gaano ka high-tech yung pang bench press,
Pero hindi ka naman nagpupunta sa gym, wala din yung enrollment mo. Ang ganda lang ng treadmill, pero nag-enroll ka, wala din. Kahit bumili ka ng executive package namin na 200,000, pero kung hindi mo gagawin, walang action manggagaling sa'yo, ititigan mo lang yung package. Yaman daw eh. Tinitigan mo, hypnotize. Wala pong mangyayari. Pero ito naman sasabihin ko sa inyo. Kahit executive ang bilhin mo, at yung pinakamaliit lang, 8,500. Pero ginawa mo yung sistema, nagpakasipag ka, nag-build ka ng network mo, inalam mo yung strategy, inalam mo yung structure, inalam mo yung system, kahit pinakamurang package ang binili mo, magiging milyonaryo. Clear? So, package coupled with action, coupled with strategy, system, and structure, that's how we help you. And lahat dito, meron kaming tinatawag ng inclusivity. Lahat kasama. Walang pinipili. Lahat pwede. Sabi mo, pwede. Sabi mo sarili mo, pag uwi mo mamaya, pwede rin pala ako. The problem with a lot of people, ang tingin nila sarili nila, hindi pwede. Bakit? Di ako magaling. Di ako marunong. Baka walang mangyari sa akin. Baka hindi ako masenso. Baka ganito. Baka. Kaya nagkakanda-kalabaw ang buhay sa baka. Are we clear? Yes. Sometimes you feel that you are not enough. Sometimes the problem is not the opportunity, but the problem is your belief in yourself. Yes. Ganun naman maraming prospect eh. Kahit gano'ng kaganda to, ayaw. Hindi dahil hindi maganda, kundi walang tiwala sa sarili nila. Baka hindi ko kaya, hindi ako marunong, I'm not good enough, I'm not enough. Kumbaga parang short siya sa requirement. They don't believe in themselves. Well, bigyan nyo kami ng 2 linggo training dito. Yung dating ikaw walang tiwala sa sarili mo, magkakaroon ka ng sobrang confidence sa self-esteem. Pag-attend ka ng mga trainings namin. Babaguhin namin ang mindset mo, babaguhin namin ang mentality mo, babaguhin namin yung mga blueprints ninyo, yung program ninyo. Kasi mahirap gawin to negosyo to na hindi pa nagbabago yung mga programa nyo sa buhay. Pag hindi pa nagbabago yung takbo ng isip mo, hindi magbabago ang takbo ng buhay mo. Nagsisimula ang pagbabago ng takbo ng buhay kung magbabago ang takbo ng isip. Eh kung yung isip natin, nandun ka lang lagi sa loop o cycle na poverty mentality, negativity, lack, ibig sabihin L-A-C-K, kakulangan, emotional baggages. Kung laging nasa loop ka ng ganon, kahit gano'ng kaganda tong opportunity na to, wala mangyayari. So we start with personal development. Tatanggalin muna namin yung mga virus dito. Kasi punong-puno ito ng virus eh. Diba parang yung computer, pag puno ng virus, ano nangyayari? Di ba hindi nagpo-function mabuti? Di ba nako-corrupt? So nako-corrupt to. So yun muna. Tatanggalin muna namin yan. Pag tanggal na yung virus, maayos na yung mentality mo, maayos na yung feelings mo, wala ka na masyadong guilt, wala ka na masyadong worry, wala ka ng fear and doubt, that's the time you will zoom. That's the time you will fly. Subukan mo lumipad na ang dami mong baggages. Kaya makakalipad. Tanggalin muna natin yung mga baggages nyo yan. And we as founders, we have committed ourselves. Every Monday night, kami pong 4 ang nandito para kausapin kayo, i-motivate, turuan, and guide you. Every Saturday, sa Zoom, salitan naman kami ni Joseph tuwing 7 p.m. or 8 p.m. ng Saturday night para kami talaga mismo yung mag-accommodate. But one thing is for sure, ladies and gentlemen, pag ito sineryoso nyo, may kalalagyan kayo sa Ascendral International. It's a pre-pioneering stage. Ang daming pwedeng mangyari sa inyo. Very exciting. And at this point in time, I'd like to, of course, introduce to you, fresh from the States, yung ating Chief Finance Officer. She went there sa Silicon Valley. Alam niyo nga, pag sabing Silicon Valley, ano yan eh? Seat of technology yan all over the world. And since we are a solution company, a technology company, an MLM company, na gumagamit ng technology, si Chief Finance Officer, she went to the States
para makipag-meet po sa executives ng Meta, ng Apple, ng Amazon, at saka ng Airbnb para makita at matutunan. Makita kung anong future ng AI at ma-implement dito sa Ascendra International. So, he's been there for more than a week. Bumalik after 10-11 days. Ang dami niyang good news. Hindi matapos yung araw. Paglapag na palaglapag sa aeroplano, from airplane, paglapag, ganun na siya. Ganun, dire-diretso sa sasakyan. Eh, wala pa akong tulog. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pero one thing is that ang clear ng path natin sa Ascendra International. So, ladies and gentlemen, without much further ado, ayan, kung ready na ba siya, andyan na ba siya? Para po makita nyo at marinig nyo siya kung ano yung na-experience niya sa US at anong mangyayari sa Ascendra dito sa Pilipinas. Kasi kumuha tayo ng mga inputs galing sa mga executives from the Silicon Valley. So ladies and gentlemen, para hindi na tumagal, okay na ba? Hindi na siya? Mukhang may jet lag pa. Ayan, kasi ano siya eh, mga I think 11, 12 days siyang nandun. So she toured around, no? Okay, ladies and gentlemen, join me in welcoming our Chief Finance Officer, Francesca Gutierrez. Magpahinga ako. Pero sabi ko hindi, pupunta ako agad dito sa Founders Night kasi gusto ko agad na-share sa inyo kung ano yung experience ko sa Silicon Valley. So first of all, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po tayo nagpresenta na magpunta ron. Ako po ay naimbitahan. At yes. At ako ay maraming nakausap na industry experts. Mga tipo ng tao na founders na may napatunayan na katulad natin, kasi syempre startup tayo, pre-pioneering nga tayo, di ba? So, ito yung mga tao na nagulat ako nung nakaharap ko, akala ko, sabi ko, grabe, gusto ko maging sponge, gusto kong makuha lahat ng knowledge and information na mabibigay nila, pero hindi po enough yung battery ko. Pero, nakaka-excite lang kasi pumunta ako doon na hindi ko alam kung ano yung i-expect. Pero umuwi ako na ang dami ko pong baon para sa atin, para dito sa Ascendra. So, ano ba? Saan ba ako magsisimula? Sino yung nakakita ng mga posts ko? May mga nag-repost ba dito? Yes! Okay ba o okay na okay? Okay! Ang dami. Unang time na pumunta kami, sa Amazon. So, sa Amazon, meron kaming nakausap doon. Top executive siya ng Amazon. Shinare niya sa amin kung paano sinimulan ni Jeff Bezos yung Amazon. Hanggang yung handwriting, yung drawing ni Jeff Bezos, kung ano yung ginagamit na system or foundation ng Amazon, shinare nila sa amin. So, ngayon dito sa Ascendra, ang mapapromise ko sa inyo, hindi kayo mapapahiya because world-class yung products na inilalabas natin. Yes. World-class yung system na ginagawa natin. Kasi papunta tayo sa global domination. Yun ang mga promise ko sa inyo. So, yun. Ang dami nilang tinuro kung paano tayo mag-aangkat ng produkto. Ipa-pipeline po natin yan para magawa natin, magawa ninyo, maituro natin kung paano sisimulan. And then, ang next na seminar na napuntahan ko doon is Airbnb. Sino dito yung nakapag-Airbnb na? Okay. So, si Airbnb, sobrang kakaibang company niya sa tech world. Kasi usually, kapag nasa tech, ano yung mga inaangat doon? Usually, Amazon or nagbibenta ng microchip or kung ano man.
Pero si Airbnb, yung innovation niya, naglabas lang siya ng app, naglabas lang siya ng payment gateway, inangkat lang niya yung bahay ng mga taong hindi niya kakilala. Pero binago nila yung sistema ng renting, leasing, breakfast and bed, hotels. Ngayon, nagdo-dominate sila sa market. Bakit? Kasi ginawa nilang reachable yung vacation time ng mga tao, magkaroon ng quality time sa bahay ng stranger at walang nakagawa nun kung hindi sila. Sinishare ko po ito sa inyo kasi doon sa time namin na yon, na-feel ko na tama yung sinisimula ni Ascendra. Kasi si Ascendra, ano ba yung pinaiintindi natin nung una? Bago pa tayo magkaroon ng opisina, bago pa natin nalaman yung marketing plan, ano ba? Diba yung kaluluwa ni Ascendra? Yung spirit ni Ascendra, yung essence ni Ascendra, yung mission ni Ascendra. And sa Airbnb, yun ang ipinalalawak din nila. From the owners, from the founders, until sa pinakamababa na rank and file, wala silang ibang sinasabi kung hindi gusto namin makapagbigay ng quality time sa mga taong nagtitiwala sa amin, kumukuha ng service namin, kasi ito yung soul ng Airbnb. Eh di ba sa Ascendra, ganun din tayo? Yes. Ang ipinag-ayabang natin is hindi lang naman yung products, hindi lang naman yung system, hindi lang naman yung maganda nating opisina. Hindi hindi rin yung experience ng co-founders ko, hindi lang yun eh. Si Ascendra may sariling buhay. And nakakakilig, nakaka-goosebumps. Hindi ko alam yung mararamdaman ko kasi sabi ko, isa lang. Sabi ko, grabe. Sabi ko, grabe. Tama talaga. Si Ascendra, kung ano siya, nang siya. Kasi kami co-founders, wala kaming ibang boss kung hindi si Ascendra. At kung ano ang ikagaganda ni Ascendra, kung ano yung mabibigay na benefit ni Ascendra sa inyo, andun kami. Always at your service po. Nakaka-excite. Kasi meron kaming isang na-meet doon, ang tawag naman sa kanya, venture capitalist. Yung venture capitalist po na yun, ang nagtulong sa akin ng word na centaur. So ngayon, ang i-hashtag natin sa live na to, or sa mga susunod yung posts is #RoadToCentaur. Bakit? Ano ba yun? Centaur, ibig sabihin sa tech world, is ang valuation ng company. Nasa $100 billion. Hindi na nila hinahabol yung unicorn. Yung unicorn kasi $1 billion eh. Sinasabi namin yun din sa na-meet namin na venture capitalist. Sabi namin, gusto namin maging unicorn. Gusto namin yung company namin maging $1 billion yung valuation. Alam niyo po ba kung paano niya kami challenge? Sabi niya, ha? Unicorn lang? Siyempre, English yun. Hindi ko maulit, manunusbid ako eh. Pero, sabi niya, ha? $1 billion lang? Unicorn lang? So, parang kami, ha? Meron po bang iba? Hindi naman kami si Jeff Bezos para mangarap ng sobra, di ba? Pero sabi niya, no, that's wrong. Mangarap ka na lang, you have to become a centaur. So ngayon, sama-sama tayo, pangarapin natin yon. Kayang-kaya nating ma-reach na maging centaur tayo ng Pilipinas. Diba? Kayang-kaya yun. So #RoadToCentaur. Aside po doon, sa time ko naman po sa Apple, sa time ko sa Google, hindi ko siya ma-post kasi sa totoo lang, kahit na anong stolen shot ko, ang pangit ko. Pinagsabihan po kasi kami na kung ano yung maririnig namin doon, kung ano yung makikita namin doon, hindi namin pwedeng i-repeat. Kasi technology nila yun eh. Scholars lang nila dapat yung makakaalam doon. Pero pinalad po tayo na makita natin, kung witness natin, kung ano na yung mga nangyayari sa kanila. At ito po, ang pinaka-nabaliw ako. Ang sabi sa akin, kung ano yung nakikita namin nung araw na yun, obsolete na for them. Wala na. Kaya pinakikita na nila, kasi wala na lang yun. So parang kami, wow, ano ba yung hindi namin nakikita? Ang pinaka-example nila is, na gusto ko rin po i-share sa inyo.
Sa Silicon Valley, they are living 7 years ahead of time. Kung ano yung nakikita natin ngayon, yun yung ginagawa nilang available kasi sawa na sila ron. Ganun sila ka-advance. So, dito ko po kayo iiwanan ng isa sa mga natutunan ko. Nakapagsabi po kasi sa akin yung isang insider expert doon. If you wanna become a founder, if you wanna become a leader, hindi enough na visionary ka lang. Hindi enough na vision lang ang ibibigay mo sa mga tao. Because for you to be an effective leader, you have to be a time traveler. Imposible, di ba? Time traveling. Wala nakakagawa nun. Si Dr. Strange yung nakakagawa nun. Marvel ba tayo? Di ba? Pero na-digest ko po siya in this way. Nagpunta po ako doon, seeing innovation, seeing tech, na pwede nating magamit para mapadali kung paano nyo gagawin ang negosyo. Samantalahin po natin yung tech para gumali ang buhay natin. Sino po ba dito yung nag-chat GPT? Yung nag-AI assistant? Paggawa ng captions or content, hindi ba ang dali? Hindi ka na tumitingin sa kisame kung ano yung isusulat mong caption kasi andyan na copy-paste na lang, tama? Bibigyan mo lang siya ng prompt, gusto mong vibe, whatsoever, di ba? So gagawin po natin, gagawin natin padaliin ang pagyaman, ang paggamit ng pangarap, ang pagkaroon ng better life, ng better opportunity dito sa Ascendra sa paggamit at pagsamantala natin ng tech na pwede natin gawin. At yun po yung nakita ko sa Silicon Valley. So dito po, sabi ko, paano ba ako magiging time traveler? Paano ko ba ma-apply yun? Eh, hindi nga po ako si Dr. Strange, hindi nga po ako doktor. Diba? Hindi po ako nagbabasa ng comics ng Marvel. Pero sabi nga nila, diba, sa Silicon Valley, they are 7 years ahead. At kung ano yung nakita ko sa 7 years ahead na yon, dinadala ko po ngayon dito sa atin. At yan po ang mag-implement natin very, very soon. Kung may share ko lang po sa inyo yung kabog ng dibdib ko, yung excitement ko, kung paano po namin yung gagawing posible, na hindi lang po hanggang salita, pero magagawa, mahahawakan nyo, ma-experience nyo. Kung pwede ko lang pong gawin yun ngayon na, gagawin ko na. Pero bigyan niyo po kami ng konting oras bago matapos ang taon, makikita po ninyo kung ano yung isa sa mga tech na ilalabas natin na mapapadali po ang paggawa nyo ng sistema ni Ascendra.